ang ating butihing governor, ng ating vice governor sa Sangguniang Palalawigan, at mga local government officials ng Lanao. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Lanao. At syempre, dahil ngayon ay huling araw, ngayon din ay graduation kasi dyan sa MSU. Kaya tayo kanina na traffic. Pero maganda pong pangitain yan sapagkat nangangahulugan lamang, madami tayo napapagraduate ng mga kababayan nating Moro, lalo-lalo na dito sa Lanao del Sur. And therefore, sila yung mga magiging leader natin sa mga susunod na panahon. Papalit at papalit, hahalinhin sa mga naandito ngayon. Alam niyo na isang araw lamang, ang COMELEC po ay nagkaroon ng isang halalan, plebisito, dyan po sa Parañaque City. Ang kadahilanan lang ay sapagkat gusto noong mga mamamayan ng Parañaque na hatiin yung Asiana. Yung mga nakakaluwa sa Maynila, meron silang Asiana doon. Nandun yung pinakamalalaki na mga establishmento, mga building. Nandun yung mga malalaki ang kita ng mga establishmento ng negosyo. Siyempre, sa kasalukuyan, bago yung halalan, isa lamang kasi ang barangay na may hawak nung kabuuan na yun ng Asiana. Kita nyo kung gano'ng kalaki ang kita nung nag-iisang barangay na yun. So sabi po ng Sangguniang Panlungsod ng Parañaque, tama na, kinakailangan hatiin natin to sa 5 kung sino yung nakatapat na barangay sa kanya mapupunta. Pero siyempre, hindi po yun walk in the park. Hindi ganun kadali. Yung halalan na yun, akala ng iba, dali naman yan eh, sandali lang yan, COMELEC. Pero tatandaan nyo, yung mismong barangay na may hawak ng kabuuan na yun, hindi sila siyempre papayag. Ikaw ba naman yung mawawalan ng buong gano'ng kadami, gano'ng kalaki, daang milyon yung mawawala na income ng mismong barangay. Nagkaroon po kami ng napakalawak na voters education, katuwang ang mga civil society organizations, katuwang ang PNP, Military Bureau of Fire Protection, ang Coast Guard, at iba pa na mga ahensya, lalong-lalo na po ang DepEd, yung ating mga guro. Nung lumabas na po yung resulta, hindi naman po yun completely unexpected. Lumabas ang resulta, ang nakakapagtaka, bakit katulad ng napipredict lagi, ang bumoto ay almost 17.48% lamang. 17.48% ng kabuuang 79,387 na botante ng mismong 5 barangay. Kung tutuusin, sa part ni COMELEC, okay na yun. Total naman, nakatapos ang halalan. So long as nakapagproklama na, nakapagdeklara na kung sino ang panalo, tama na yun. Wala kahit isa na dumanak ng dugo, walang kaguluhan, everything is so peaceful. Parang ang walang halalan. Pero, sa mas malalim na pagtingin, kinakailangan siguro, tulad ng Parañaque, dito sa Bangsamoro, kinakailangan nating laliman ang ating pag-iisip tungkol sa bagay na nangyari na yan. 17%, almost 18 lamang percent ang nakaboto. Ganun na ba talaga lagi kapag kami plebisito? O ganun na ba talaga lagi kapag kami special election? Mababa ang pagboto ng mga kababayan natin, wala ang interes ng mga kababayan natin dahil hindi siya national and local election, hindi siya general election na katulad ng ginagawa natin noong 2025 at gagawin natin sa 2028. Kaya ko po ito binabanggit ay sapagkat ito ay isang paalala sa bawat isa na naandito, leader ka man, tagasunod, miyembro ng political party, independent candidate o nasa isang sektor. Nababaliwala lahat ang ating pong paghahanda. Ang ating pong pagnanais, ang 4 na dekadang ipinaglaban, madami pong nawala ng buhay, nawala ng tirahan, nawala ng pamilya. Kung napakaliit na porsyento lang ang boboto sa araw ng halalan dito sa Bangsamoro. Ilang beses po na-reset, hindi natuloy ang eleksyon natin dito. Pagkatapos, ang boboto lang ay kukonti. Nangangahulugan, ito po'y isang challenge sa bawat isa na naandito ngayon. Hindi lamang pagpapalawak ng ating mga kaalaman, pag-share ng mga dapat na malaman ng ating mga kababayan, kung hindi yung pag-inganyo sa kanila ng kahalagahan ng halalan na ito
at kung bakit at dapat sila na bumoto sa darating na September 14. Hindi pa pwedeng ito ay isang ordinaryong araw lamang na kung saan tatako tayo sa mga paaralan upang makaboto. Kinakailangan ito'y isang araw na maikintal sa isipan ng bawat isang Moro dito sa Bangsamoro. Araw ng kalayaan ng buong Bangsamoro. Araw ng pagbabago, araw para sa isang kasaysayan. Yan po ang dapat na alalahanin ng bawat isa. Sapagkat nakakalungkot, at tagal na natin ninanais ito, ipinaglalaban. Nagkaroon na napakadaming desisyon ng Korte Suprema. At pagkatapos ay ang bumoto ay kukunti lamang. Mas maniniwala ako sa kagalingan ng bawat isang leader, Moro at mga naandito ngayon, kung makakaya natin na inganyohin yung mga kababayan natin saan man sulok sila ng Bangsamoro naroon, na bumoto sila sa araw ng halalan. At gusto ko pong malaman din, paano kaya boboto ang isang kabataang Moro? Noong kasing 2025 na halalan, ang nagdala ng eleksyon ng 2025 ay ang kabataang Pilipino. Noong 2025, pinatunayan ng mga kabataang Pilipino, hindi dahil sa wala silang galang sa mga magulang, tiyuhin, kamag-anak o nakatatanda, hindi sila sumunod sa dikta ng kahit na sino, bumoto sila base sa kanilang konsyensya, base sa kanilang paniniwala. Nangangahulugan, hindi lamang pala sila nanonood ng kasaysayan, sila ang sumulat ng kasaysayan ng ating bansa. Tama man sila o mali sa isang demokrasya, basta nakakaboto ka, basta may boses ka at napapakinggan, sapat na yon. Gusto kong malaman din na kami sa COMELEC, matapos ang ating napakahabang paghihirap, napakahabang paghahanda, paano boboto ang isang kabataang Moro. At gusto ko rin pong sabihin, tayo po ay nagmo-modernize ng ating eleksyon, makabagong halalan para sa mga makabagong Pilipino. Ang pagboto sa darating September 14 ay sa pamamagitan ng mga makina. Ginagaransya ni COMELEC, wala pang isang oras sa araw ng eleksyon. Pagkatapos ng pagsasara ng botohan ng alas 7 ng gabi, alam nyo na kung sino mga nanalo. Wala pang isang oras yun. Mga 30 minuto, alam nyo na lahat kung sino ang nanalo sa bawat distrito. In fact, pwede nyo nang malaman sino ang nanalo sa kabuuan ng buong Bangsamoro. Pero, gusto ko lang pong ipahayag sa bawat isa. Hindi dahil tayo ay nagkakaroon ng panibagong pamamaraan ng pagboto, ay magkakaroon ng tinatawag na disenfranchisement. Kinakailangan, kung nagiging makabago ang ating halalan, kinakailangan mas ginagaransyan natin, hindi lamang ni COMELEC, na mas makakaboto ang mas nakararaming Pilipino. Modernization is not and should not be an instrument of exclusion or disenfranchisement. Kinakailangan sa makabagong pagboto, kahit nakatatanda may kapansanan, walang mga pinag-aralan, yung mga na mahihirap sa ating lipunan, yung mga kinalibutan na ng lipunan, kinakailangan mas sila ang binibigyan ng kapangyarihan na makaboto. To me, that is what democracy is all about. When you empower the people to have their voice and voices be heard, bawat isa, bawat Moro dito sa Bangsamoro, may boses at ang boses nyo ay mahalaga. Yan po ang dapat na maikintal natin sa kaisipan ng ating pong mga kababayan. At bilang panghuli, alam niyo po, sa lahat ng aking panayam, lahat hanggang kahapon, hanggang doon sa SONA, hanggang nung sabihin ni Pangulo na tuloy ang Bangsamoro parliamentary election, laging isa lang ang tinatanong. Ang tinatanong lagi sa akin, na lagi po ako, hindi ko po alam, pero laging kinikilabutan ako, tapos parang lagi ako napapahinto, hindi kagad ako sumasagot. Ang tanong lagi, Chairman, bakit ba importante ang Bangsamoro parliamentary election? Para bang gusto kong sasabihin, ako ang tatanungin nyo, ang chairman ng COMELEC, kung bakit importante ang Bangsamoro parliamentary election. Eh hindi kaya mas magandang itanong natin sa isang Moro, ikaw, bakit importante ang halalan na yan? Hindi naman tayo, madami sa atin, lalo yung mga taga-Maynila ang nawala ng pamilya.
ng 4 na dekada na giyera. Hindi naman tayo ang lumisan sa ating mga tahanan. Mas makakasagot ng tunay dyan ay yung isang Moro, yung mismong taga-Bangsamoro. Kung kaya naman po, yan po yung hamon namin sa inyo. Ginawa na po ni Comelec ang lahat ng aming magagawa. Ilalatag namin mamaya yung ating pong preparasyon. Sa katuwang po ng ating pong AFP, PNP, Coast Guard, sa katuwang po ng ating civil society organizations, ng ating pong mga bayaning guro, na ilatag na po natin ang maayos na pagtatanghal ng demokrasya sa September 14. Kinakailangan patunayan natin na kung may isang magandang handog ang bawat isang Moro sa sambayan ng Pilipino, ito ang halalan sa September 14. At kaya po ninyo ito sapagkat iba ang Morong Pilipino. Magandang umaga po sa inyo.